mag-suspend siya. Basta ang importante, manindigan dun sa prinsipyo. Kasi mahirap yung may natakot ka lang tapos, babaliktad ka kasi natatakot ka. Tama. Hindi yung tunay na laban. Lead na yon, dahil yung lead na yon, makikita natin kung sino talagang tumanggap. Tama. At least nung 10 billion na yon, Naku. na nakasulat sa Cabral ES. files na ES-SAP. Diba? Yeah. Yan yun eh. Tama. O, tignan mo nga yung SAP. Cabral files, di ba? Tumahimik So, na. mahimik na. Gusto nilang kalimutan. Oo. Kasi nga ang involved, yung bangag administration. At saka Wala ho tayong mapag-uusapan dito mga reaction update page. Nagsalita ho kasi ito nga hong si John Vic Remula. Sinabi niya, ayan, basahin ho natin mga kabdate para ho mas maliwanagan tayo. I'm open to run for president but not definite. I know what to do for the country. I have vision for the Philippines that Filipino deserve. Naniniwala ho ba kayo sa ugok na ito? Mga kabdate, naniniwala ho ba kayo o mas kapanipaniwala pa ka ho yung pagiging baklita. Pero ho yung pagsiservisyo sa mga Pilipino, malabo ho yan. Napakalabo ho. Mas kapanipaniwala pa nga ho yung pagiging, yung pagiging baliktad ho niya. Kasi mga kabdate, kung hindi nyo ho alam, yung mga Remula, para hong uod yung mga yan. Kung sino ho yung mga nakuluklok, sisipsipin at sisipsipin ho nila. Tignan nyo noong kapanahunan ng mga Duterte. Mga Duterte ho yung mga yan. Pero noong administrasyon ni Marcos Jr., binaliktad ho nila. Alam niyo ho yung sinabi? Matindi raw ho yung EJK, marami daw hong ganyan nasawi. Ngayon daw ho mga ka-update, successful daw ho yung drug war ng walang nasasawing tao. Nakakalimutan niya ho ba mga ka-update na sa kapanahunan ng Tatay Digong, lahat ho ng kriminal, mga mapang-abuso sa kababaihan, gumagamit ng Coca-Cola, takot ho lahat sa kanya. Bakit ito? Kasi alam ho nila na si Tatay Digong mga ka-update, lilinisin at lilinisin ho sila. Pero ngayon, tignan nyo, laganap na naman ho yung mga white powder. Yung pang-aabuso sa mga kababaihan, lalo ho dumami. Bakit ito mga kabdit? Kasi nga ho marami hong gumagamit ngayon sa kapanahunan ni Marcos Jr. Tapos sasabihin ho niya, successful yung drug war ngayon. Kaya nakakatawa ho ito. Imposible ho maging presidente yan. Kahit sa bagay, mga kabdit, kahit na tumakbo naman siya talagang presidente, magtulong ho silang ni Risa Hontiveros, hindi ho sila mananalo. Alam naman po ng taong bayan yung mga ugali na Remula. Diba? Hindi lang ito si Remula yung ating pag-usapan. Kasi nga mga kabdita, alam nyo naman po na nanganganib ang buhay nitong si Con Leandro Lebiste. Meron ho siyang pinahayag dito na sana nga nagkikipag-ugnayan ho siya dito kina Bonoan, kina Bernardo, na kung alam ho nila, dahil meron din ho kinalaman niya mga yan. Sila rin ho yung nagkonekta kay Bongbong Marcos Jr. Saan? Sa flood control issue. Yan sila Bernardo naging matapang ho yan eh. Ang kaso parang bumabaliktad nga ho. Dito sinabi ho ni Kong Leandro Lebiste, mga kapatid, na bago pa man may mangyari sa kanila, sana magkipag-ugnayan, magkipagtulungan ho sila na ilabas lahat ng kanilang nalalaman dyan sa Cabral Files. Ito mga kapatid, basahin ho natin na sa pinakatuktok ho yan, lalabas ang ebidensya ng kickbacks sa tamang panahon. Yan ho yung pinakahihintay natin. Ito nga hong si Kong Leandro Lebiste, hindi lang ho yan. Dito ho sa ating video mga ka-update na pag-usapan ho ni Miss Maharlika, ni Spock Sari Roque, na sana nga ito si Congress Meo dahil nga panay ho, suspende ho yung ginagawa sa kanya. Hindi ho siya bumaliktad kasi alam naman po natin kadamihan o kadalasan sa mga ibang kongresista, meron ho dyan. Hindi lang naman ho ng mga kongresista, meron din mga mayor. Pag alam na ginigipit ka, pag alam na against ka sa gobyerno, tignan nyo sila Isko. Dati di ba galito yan kay Marcos Jr. Pero ngayon meron ho sila mga proyekto. Yan ho yung nakakatakot. Yan ho yung kinatatakot na itong dalawang ito na baka bumaliktad si Congressman dahil sa panggigipit sa kanya. Pero mukhang malabo naman hong gawin yan ni Congressman. Yan ho yung mga ating pag-uusapan at tatalakayin dito sa ating video. Kaya mga kabdit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga kabdit, unahin na ho natin ito naging pahayag netong si Kong Leandro Lebiste. Kaya mga kabdit, sabay-sabay ho tayo magbasa, magkomento, mag-react dito. Ito mga kabdit, i-zoom na lang ho natin kasi medyo maliit. Ayan. Hindi ko gustong mag-abroad, humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pakiusapan ang aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako kaysa tuluyan kong ilabas ang ebidensya ng mga proponents ng mga anomalyan DPWH. Dito mga kabdit, gusto nga ho siyang alam nyo na, papuntahin sa ibang bansa ng mga kasamahan niyang congressman. Bakit to? Kasi mga kabdit, delikado ho yung buhay niya sa kanyang ginagawa. Unang-una ho sa lahat hindi ho biro yung paglalabas o paglaban ni Kong Leandro Lebiste sa gobyerno ni Marcos Jr.
Malaking sindikato ho yung kalaban niya. Pero ano yung ginagawa niya? Pilit niya hong binubuksan ang katotohanan at ang issue kasi dito mga ka-update. Nakita naman ho natin, kaduda-duda ho yung nangyari dito kay Yusek Cabral. Sige, sabihin na ho natin na gano'n siya, nag-suicide ho siya. Bakit? Depressed ho yan kasi nga ho, hawak niya ho yung isang alas. Hawak niya ho yung pinakamaraming magnanakaw, pinakamaraming kurap. Yan ho yung pinanghahawakan ni Cabral. Kaya ngayon, ayun, nagka-issue. Sinabi rin ho dito ni Kong Leandro. Ayan, basahin ho natin mga kabdita, higit pa sa Cabral Files. Nasa agin ng ebidensya nagpapakita ng pagtagap ng kickbacks. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayun pa man, nakapaganda na ako ng videos para kahit ano pa ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. Ito na ho yung kinatatakot ni Marcos Jr. Kasi nga mga update, meron ho siyang video. Meron ho siyang mga, alam nyo na, yung listahan, lahat ho mga kapdik na kahit na anong mangyari ho sa kanya, ipapalabas at ipapalabas niya ho ang video na ito. Di ba? Yan ho yung, alam na mo natin na para nagkakalayo ho sila ni Sen Legarda. Na nagkakalayo ho sila ng kanyang ina. Ito hong si Con Libiste mga kapdik, literal na pumapanig ito sa minority kasi alam niyo yung mga nasa minority mga update. Literal na lawyer, literal na matatalino, at literal ho na lumalaban ho sa korupsyon. Sa majority kasi mga ka-update diretsahan ho tayo. Diyan sa majority sa Senado. Pinagtatakpan ho nila, yan sila Marcos, sila Martin Romualdez. Isipin mo, sabihin ni Pinky Lacson na walang malakas na ebidensya at wala pang isinasampang warrant of arrest kanino? Kay Martin Romualdez. Ano yung ibig sabihin? Pinagtatakpan talaga ho nila diyan yung mga malalaking isda. Pero ito kasing nasa mga minority, mga kapatid, lahat ho talaga sinasagasaan ho nila. Kaya mas may tiwala ho ako dito sa minority kumpara ho dyan sa majority. Kasi nga dito sa minority, mga kapatid, literal na pupuk sa inyong mga kurap, pupuk sa inyong malalaking isda. Dito sa majority, wala ho tayong pag-asa dyan. Wala ho tayong pag-asa. Ayan, basahin na lang ho natin. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Sec Bonoan at iba pang kasalukuyan at dating CAB secretaries at under. Ang tamang panahon ay darating kapag ang alam tungkol sa mga maanumalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita. Ang mangyari lang ito ay ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibinaghagi nila ang katotohanan. Ito mga kabdita, siyempre pag nagsalita naman ito na alam natin na tama, alam natin na tinuturo talaga nila yung mga malalaking isda. Siyempre, papanigan pa rin naman ho sila ng taong bayan. Ang gusto ho kasi ng taong bayan, mga ka-update, malaman kung sino yung pinaka-utak ng flood control, ghost projects. Hindi ho yung maliliit, hindi sila Jinggoy, hindi sila Bong Revilla, hindi yung mga Diskaya. Gusto ho naming malaman yung pinaka-utak kung sino pa yung mga kasabot dyan na panigurado at panigurado, mga ka-update. Tamang-tama sa pag-iimbestiga ni Sen Dante Marcoleta noong Blue Ribbon Chair siya. Kasi nandun na tayo kay Marcos Jr. noon eh. Nandoon na ho tayo kay Martin Romualdez. Pero nung nadamay na nga ho yung mga pangalan nila, bigla ho tayong mirambol-rambol. Bigla ho silang pinilitan bilang Blue Ribbon Chair, di ba? Ano ho nangyari? Nililihis na ho yung issue. Ayan, di ba? Katakot-takot ang ginawa ng mga sangkot sa mga maanomalya para pagtakpan ang katotohanan. Sana wala ng testigong matatagpo ang patay, mahuhulog sa bangin o mapatahimik. Ngunit kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Tama ho yan na sana itong mga sila Bernardo, sila Bonoan, lahat ho sila yung mga may alam sa flood control issue, yung mga may alam kung sino yung mga malalaking isda, kung may alam na ho nilang may mangyaring masama sa kanila, mga ka-update, maggawa na ho sila ng affidavit, mag-video, mag-record, lahat to, para kung oras na may mangyari, may ilalabas pa rin ho yung kanilang mapagkakatiwalaan tao. Ayan ang update, basahin mo natin nasa ilalim. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan, kaya Yusek, huwag mo sabihin hindi ito totoo para hindi ko pa pangalanan ang mga kasamahan mo. Noong sinabi kong papatay niyo ako, lalabas ang katotohanan. Hindi ko ibig sabihin doon lamang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Matinding matindi ho talaga ito naging mensahe na itong si Kong Leandro.
mantakin nyo minensyon niya pa yung paborito nyo hong Yusek na Malacanang. Kasi nga mga kadit, minensyon niya yan dahil alam naman ho natin na number 1 tagapagsinungaling nga ho yan. Number 1 tagapagsinungaling ng, alam niyo na, isipin niya, nagbablog tapos tagapagsalita ka sa ng Pangulo. Oo, tapos ano-ano pa yung paninirang ginagawa niya. Kaya yan, matindi ho mensahe. Ito mga kadit, tutuloy na ho natin. Ito nga kay Congress Meow naman mula kay Miss Maharlika at kay Spoke Sariroque. Kaya mga kadit, rekta na rin ho tayo dito. Well, ano bang advice mo kay Meow Meow bilang isang matagal nang nakikibaka laban dito sa mga bakang? Daon na siya eh. Yeah. Kasi ikaw, sandaling-sandali lang after unit team, nagising ka na eh, no? Kami, medyo matagal-tagal. 24 pa eh, no? Nauna ka na isang taon kesa sa amin eh. Yeah. Ano bang advice mo sa mga nakikibaka ngayong bago? Kasi bago itong si Meow Meow, bago itong si Kiko Barriaga, bago itong si Leviste, bago nitong si Respicio. Anong advice mo dyan bilang isang veterana na laban kontra bangag? Siyempre, dapat ang laban is consistent, hindi yung season na lang. Pag lumaban ka kasi Spoke sa katotohanan, kasi hodang kung sino ang babanggain mo. Kung yung heart mo para sa kabutihan o para sa Filipino. So advice ko sa kanila, as long as they know na alam nila yung tama, yung pinaglalaban nila at yung mga ebidensya na binabanggit nila, ituloy nila yon. Okay, suspend siya. Basta ang importante, manindigan dun sa prinsipyo. Kasi mahirap yung natakot ka lang tapos, babaliktad ka kasi natatakot ka. Hindi yung tunay na laban. Ibig sabihin nun, kaduwagan yon. Kasi pag lumalaban ka sa bayan at para sa kabutihan ng pamilya mo at pamilya ng bawat Pilipino, patay o buhay yan. Ibig sabihin, like ko nga sinasabi, di ba, until the last drop of my alindog. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Sa akin, yan namang what sets apart. Yan yung pagkakaiba na ikay pabida-bida lang, for the views lang, at meron pinaglalaban. Kasi alam mo, pag ikaw ay nakipag talaga at nais mong magkaroon ng mas mabuting Pilipinas, handa ka magsakripisyo. Yes. Kaya asahan mo na, Meow Meow, baka mamaya hindi ka lang isususpinde. Baka ikaw na ituluyang sipain dyan dahil ikaw masyadong maingay at talagang ayaw nilang dumami yung hanay sa Congress, lalong-lalo na sa congressmen, no? Na dadami yung mga tututol dito kay Bangag, no? Kasi baka mamaya wala na silang numero sa impeachment, baka maging ehemplo ka at sundan ka ng mga ibang mga mambabatas, hindi lang yung mga bata, pati yung mga veterano na, no? Kung pwede naman sumunod sila sa yapak mo, no? Kaya yan ang pagkakaiba ng for the views at saka yung naninindigan. Kasi alam natin na tinataya natin pati mga buhay natin, no? Yeah. At wala sa atin, parang yun na yung calling natin eh. Di ba? Yeah, tsaka hindi porket sinuspindi ka or kinasuhan ka, ititigil ka na. Di ba tayo nga, di ba? Ilang kaso ba pero tayo? Hindi nga ako makauwi ngayon ng Pilipinas eh. Ilang kaso, sabi ko, 1 million. Hindi mapatahimik. Hindi lang yun, may assassins pa. So, hindi porket kinasuhan ka na or tinakot ka, iaatras ka na. Kasi ibig sabihin nga, duwag ka. So, hanggang kaya mong lumaban, go. Huwag kang sisimula ng laban kung hindi mo kaya. Ang tingin ko naman si Meow Meow, hindi yan titigil. Matapang naman yung mga batang lumalaban. Ang mukha namang kaalyado talaga natin yan to the end, na alam nila ang pinasok nila at alam nila hanggang dulo na ito kasi hindi na po pwede magpatuloy yung sistema eh. Talagang bulok na yung sistema eh. Mantakin mo, halos wala nang napupunta sa taong bayan, puro sa bulsa na lang ng mga congressman at saka mga senatong, no? At saka masyado nang naging systemic yung korupsyon na kapag hindi natin lalabanan, lalamunin na tayo ng sistema. So hats off to Kiko, Congressman Meow Meow, pero with a warning, no, na talagang hindi tutuluyan. Oo, tutuluyan tayo niyang mga yan. Gaya ng ginawa nila sa akin. Alam mo ako dati, feeling ko dahil maingay ako, hindi naman nila ako gagalawin. Nagkamali si Harero. Pero walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Kasi kinakailangan labanan ang puwersa ng kadiliman. Otherwise, magwawagi sila. No? At hindi naman tayo papayag niya na talagang tuluyan ng mawala ang kinabukasan ng ating bayan, no? Lalong-lalo na ating mga kabataan. At saka lahat talaga ng lumalaban, tutugisin katulad natin. So, dyan sa Pilipinas, kung saan man, kung talagang gusto nyong manindigan, pag-isipan nyo yon. Kasi hindi biro. Talagang buhay ang tinataya dito. Buhay, prinsipyo, dignidad. Kaya nga, di ba, tignan mo, nagsimula ako, sabi mo nga kanina, ako mas maaga nagsimula. Mas maaga kang nabukas sa iyong mga mata. Yes, tapos hanggang sa dumami ng dumami, ano ginagawa sa atin?
kinakasuhan ng kinakasuhan. Katulad kay Kiko, sinuspend. Tinatakot. So, now, eto ngayon, di ba? Etong dako tayo dun sa impeachment, di ba? Ayan na Ni naman. Bangag. Bira Ano mo, nangyari? Tama binigyan, tayo. oo, ng isang taon na impeachment-free. Free. Ang bilis, ang bilis. Scripted talaga. 2 days lang ata, hindi na pinatagal para 1-year impeachment na. Samantalang itong Kisara, sinisimulan na naman nila. No? At Yeah. siyempre, the usual suspects ang nagpa-file, yung nagkaisang puwersa ng Dilawan, Nagkamali pa tayo doon. Ayan mga kabit kasi ayan, isa pa, aminado naman ho sila na ayan, dyan sa Kongreso, pinaghahandaan ho nila yung kay BP Sara, ito nga kay Marcos Jr., matindi ngang lutong Macau, sarsuela. Kaya ano ho bang expect natin, nagtutulong-tulong nga sila, di ba? Nagtutulong-tulong ho sila kasi ayaw nilang paluklukin ulit yung mga Duterte. Kasi alam po nila, yung mga Duterte ho yung lilinis sa mga matitindi ho nilang kaluluwang sobrang itim. Ang budhi. Ng mga teroristang CPP, NPA, ayan, nagkakaisa na naman sila, no? At nanindigan naman si Inday Sara Duterte na kaya niya harapin yan. At talaga naman kaya namang harapin yan, no? Dahil 125 billion pinag-uusapan, samantalang ang presidente, 5 billion. Billion. Ngayon ata 12 billion dahil meron pa siyang ASEAN eh. Na hindi ko alam bakit kinakailangan ng ganong karaming pera Hindi lang yan, para lima, sa ASEAN. madami, Hindi naman kinakailangan ng ganong karami talaga yung pera na yan. No? Anyway, pero inaasahan na natin yan at sa tingin ko, itong nangyayari sa Senado ngayon, may kinalaman din sa impeachment dahil sinisigurado nila na may sapat ng boto para matanggal si Sara Duterte dahil talagang plano nila tanggalin si Sara Duterte nang wala ng kalaban ang Marcos Jr. Sasabayan nila yan ng charter change, tatanggalan nila yung mga term limits nang sa ganon, Marcos Forever Part 2, no? Kaya ang mga Pilipino, papayag ba kayo dyan? Unang-una, papayag ba kayong matanggal si Inday Sara? Or talaga bang paiiyakin natin yung mga tao na magtatanggal kay Inday Sara Duterte, no? Alam ko naman tuloy pa rin yan eh. Pero, Oo, nawala. Sandali, hindi. Alam ko tuloy yan. oo. Oo, alam ko tuloy yan. Pero spokes, ang Oo, ano sige lang. dito, yes lang mga palaga na technical glitch. Oo, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi, na-swipe mo. Na-swipe ko. Pupunta ka Sana dun sa yan. StreamYard. Ayan, enjoy nyo muna yung alindog Enjoy nyo namin. muna yung mga habang- alindog. Ayun na nga, so Oo. nagmamasyal kami ni Spokes at ang aming travel, grabe, bonggang-bongga dahil may mga baon kami. May mga baon kaming tuyo, Seabass from Holland, ang sarap-sarap. Oo. Bago namin ituloy at pinifigure out pa niya yung kanyang babalik mo lang yun. Oo nga, So may nawala. tuyo, Saan may kaya yun? dulong. Oh, yun. Yun ang kinain namin for Oo. breakfast. Ayun na, Oo. babalikan na lang doon, papasok ka. So, pero kahit anong gawin nila Spokes na I hope nakabalik ka doon, ayan, Wala papasok ka ka doon. na. Ha? Wala na. Wala ka na. Oo. No, dito yan, papasok ka doon. Saan? Papasok ka dito. Yan o. Dahil lang palangga, wala si Spokes eh. Nakita mo to, punta ka sa library. Ayan. Elisa! Ito o. Yan, wala pa pa. Test. Wala na. Test. Ito, library. Ano ba yan? Nawala na. Ito. Ito yata. Ayan yan, enter studio. Yan. Ayan yan. Yan. Ay, wala ka na naman. Enter studio ka doon, yan o. Wala. Yan o, enter studio ka dyan. Yan. Ayan, entering studio. Ayan, babalik ka. Oo. Ayun na nga. Yan, nakabalik tayo. Ayan, Oo. nakabalik ka na. Enter studio. Yan. Yan, Ayan. nawala. O, nawala. Nakabalik. Pero nakabalik. Nakabalik ka si Sorry. Spokes. O yan, so tugtungan ko yung sinabi mo, no? Oo. Na tungkol doon sa impeachment na nabinasura na naman. At kailangan manindigan ba yan? Spokes, ang dami na nanindigan. Pero hindi makakaltakas si Bangag kapag actors ka ng konti. Hindi siya makakatakas sa kamatayan. Yun na nga. Okay? Yun lang yun. Kahit Yan. kahit ano pang script ang gagawin ng mga kaalyado niya para mapigilan, yun nga, free na siya for 1 year sa impeachment, di ba? Yun naman talagang intention nila. Pero pag pumirma na ang mga bulate, Wala na. wala na. Kaya mga bulate, tera na, lusob na mga bulate. Kayo na ang mga pag-asa. Ang mga Iniisa-isa na kami. Kayo na lang mga bulate, pag-asa ng bayan. Ano na nangyari sa atin? Ang pag-asa ng bayan. Bulate ang kailangan. Oo, sa ikaunlad ng bayan, bulate ang kailangan.
May bago na tayong anthem. Pero alam nyo, talaga nakakalungkot kasi ubus na naman ang oras at panahon ng bayan sa Yeah. politika dyan sa impeachment na yan. Imbis na inaatupag ang problema ng walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, ang problema ng kagutuman, ay nako, tuloy-tuloy na naman ang politika. Yan talagang mahirap kapag mga bangag at saka mga pribadong interes ang inaatupag imbis na ang interes ng bayan. Di ba? Dahil nga mga kadit, unang-una ho sa lahat yung pagkaka-solo interest ng administrasyon ngayon, pumapabor lamang ho sa kanila, hindi ho sa mga Pilipino. Kung pumapabor ho talaga o naglilingkod sila sa ating mga kababayan, di sana mga ka-update, tinutukoy na ho natin yung mga flood control, tinutukoy na ho natin yung mga malalaking isda, pero dahil nga sila rin ho yung gumagawa ng animalan ho nila, sila din ho yung nagnanakaw, tayo ho yung nakakaawa, yung mga bumoto sa mga, nagpaluklok dyan sa gobyerno. Di ba? Pinagmumukha ho nilang katawa-tawa yung mga Pilipino. Pinagmumukha ho nila tayong ganyan. Ganyan ho kasi kawalang hiya. Etong si Marcos Jr., isipin nyo pinagkatiwalaan ulit ho siya ng mga Pilipino. Yung tatay niyang, alam niyo na, diktador, magnanakaw. Ginayang-ginaya niya ho, mas malala pa nga ho siya Di ba? Ay, Yeah. nako. Kaya nga samot-saring optics ang ginagawa nila. Tignan mo, tahimik yung ibang, hindi iba, yung mga media patungkol sa expose ni Lindes. Yung bully. Sa dako. Anong tawag doon? Sino yun? Sino yun? Hindi, The Grudge. Hindi, Gollum. Si Gollum. Gollum Walk. Gollum. Pinasikat niya ang Gollum Walk. Di ba? At least naman, made in the Philippines, the Yeah. Gollum Walk. Anyway, Ay, nako. pero alam mo, yung naudlot na coup sa Senado, tingin ko may kinalaman din yan sa impeachment. Oh, yes. Talagang sabi ng Malacanang, hindi po pwede na mawala ang Tito Soto na alam natin na talagang tutang-tuta ng mga Marcos. No? Tutang-tuta At kinakailangan talagang nandyan sila. Hindi sila po pwede makipagsapalaran sa bagong liderato ng Senado dahil ang kinakailangan nila makonvict at talagang tuluyan na matanggal siya Yes. si Inday Sara Duterte. Kaya alam nyo, lahat po yan konektado. Hindi po yan sa sila-sila lang namimili ng Senate President. Siyempre, nandiyan pa rin ang Malacanang na ginagamit ang pera at pangakong politikal doon sa mga senador na magkukonvict Inday Sara. Siyempre, pangako dyan, susuportahan kita sa 2028. 2028. Hindi lang nila alam, lahat naman ng 24, sinuportahan na sinasabihan na susuportahan sila. Susuportahan. Kaya wag kayong magpalin lang dyan, kayong mga politiko. Lahat kayo, parehong pangakong binibigay. Pera at suporta sa 2028. Pero lahat naman kayo binigyan ng ganyang pangako. Kaya walang ibig sabihin ng ganyang Yeah, pangako. magiging basura kayo sa 2028. Ganyan ang mga magising. bangag. Oo, magising na kayo. At saka ano naman ngayon, kung may endorso ang Marcos, kiss of death ang endorso, ha? Wala. Kung negative 27 na siya sa acceptance rating, approval rating, paano pa siya makakahikayat ng taong bayan na bumoto sa kanyang mga kandidato? Wala na talaga yung pag-asa, di ba? Wala na pag-asa dahil pipirma na mga bulate. Malapit abang na ang lang. mga bulate. Come Pero on, mga there- bulats. Oo, do your work. You were created by the Lord for a reason. Kinakailangan gawin na ang iyong mga mission sa Niyo sa buhay. Pero kung Oo. titignan mo tignan mo, ngayon nakafocus na naman sila kay Inday. Oo. 'Di ba? Oo. Nabasura na, nakaligtas na si Bangag. Well, alam naman O, natin tika 'yan. dito, nawawala ka. Yan, Oo, wala. yan. Oo. Nawawala. So alam naman natin 'yan. Pero yun nga, kasi gusto talaga nila matanggal si Inday kasi natatakot sila anytime na mawala si Bangag. 'Di ba? Oo Aminado nga naman sila na nagkasakit talaga. Oo. Pumayat. 'Di ba? So kinakabahan na sila. So let's say for example, ngayong araw na to pumirma na yung mga bulate. Di meron na tayong bagong presidente, yari sila lahat. Yan ang ayaw nila, kaya gusto nila tanggalin si Inday kaagad. Kaya Para sa minamadali na ganun, naman nila yan. kung Senate President si Tito Soto Oo, at sila pa rin. nawala ang Inday Sara, appoint din si Tito Soto at pag nawala ang Bulate, sila pa rin. Sila Tito pa rin. Soto na pangangakuan na si Sandro ang susunod. O di ba kaya si Martin, no? Kasi just in case nakalimutan nyo na, walang mention kahit ano kay Martin dyan sa Oo, Senate tahimik, Blue tignan mo. Ribbon, sa ICI. Parang wala siyang pagkakasala na parang si Zaltico lang lahat nag-orchestrate. Kaya ba ng isang Tama. committee chairman lang yon? Hindi naman siya speaker. If you talk about Saldico, tignan mo ngayon, di ba si Saldi nag-file ng Petition. certiorari? Oo. Petition for certiorari. Oo. Kasi di ba sabi nila spokes no, na
wala daw visa yung mga inilabas na video, yung mga expose ni Zaldico. So ngayon nang nag-file na siya ng petition sa Supreme Court, hindi ba dapat pag-uusapan na yan sa Senado dahil pinirmahan niya na yung kanyang statement? Correct. Ngayon, wala. Parang hindi nangyari, no? Kaya nga nakapagtataka bakit ganyan ang sistema natin, no? Parang nabaliwala. Samantalang, importante yung sinasabi ng committee chairman mismo na appropriations, di ba? Yes. Pero ang punto, pagdating sa pananagutan, nakakatawa naman na hindi mananagot si Martin Romualdez at saka si Bangag dahil una-una siya naman ang pumirma. At saka siya yung nagpapasok ng 100 billion insertion din na nakuha niya yung 25% na dineliver, 10 delivery. Sa Forbes Park. Oo, alam mo, balikan natin yan, di ba yung Trigor? Yung Trigor na tao ni Angara, nagsabi na siya yung nagbigay 10 beses na natanggap dyan sa Malacanang mismo ni Executive Secretary. So ngayon, nagtataka lang ako, yung sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Lacson, bakit walang tumututok doon? Bakit hindi pinapatawag itong mga to? Si Bersamin, si Pangandaman. Oo, sabi nila, aarestuhin, dapat na-contempt na yun si Trigor kasi dininay lang ni Trigor Yes. Pero binigyan nila ng immunity yung, sino ba yung Yusek na yun? Bernardo. Na nagsabi na binigay niya, di ba? State witness na siya, di ba? Pero bakit hindi nila binibigyan? So, dapat yun, pinupursu yung lead na yun dahil yung lead na yun, makikita natin kung sino talagang tumanggap at least nung 10 billion na yon, no, na nakasulat sa Cabral Files na ES-SAP, di ba? Yeah. Yan yun tignan mo nga yung Cabral Files, di ba? Tumahimik na. Tumahimik na. Gusto nilang kalimutan. Kasi nga ang involved, yung Bangag administration. At saka talaga namang napatahimik nila si Leandro at ngayon magbabakasyon ng halos 1 taon, no, para tumigil na ng revelasyon sa Cabral Files. Pero sana wag naman siyang tumigil kasi simulan niya na. Alam mo naman kasi konektado yan, di ba, na lumalabas din ang balita na mukhang ang nanay niya ang susunod ang magiging kauna-unahang babaeng Senate President. No? So hindi natin maalis sa baka mamaya yan ang kasunduan nila, tatahimik ka, maging Senate President ka, di ba? So yun yung malungkot talaga. Yun ang malungkot kung mangyari yun na kapalit ng Cabral Files ay yung katahimikan na ni Leandro, no? So wala pa rin, alam na napagpapalit pa rin ng Leandro at saka Sandro. Wala na talaga akong pag-asa dyan. No? Limot-limot. Yan, umuubo lang po ang ating dragon ay umuubo-ubo lang at babalik in a few minutes. Huwag kayong mag-alala. Naubo lang sobra kasi yung lamig dito, nagyeyelo, no? Oo nga But yeah, yun na nga. So kung tatahimik si Leandro, di wala rin, di ba? Wala rin kwento yung pinaglaban niya. Ibig sabihin, hindi para sa bayan. Kasi ako pwede akong tumahimik, spokes Kasi may death threat ako. Pwede ka pa magpayaman na. Because after all, Marcos pa nagsimula. No? Dapat mayaman na ako. Dapat di tayo magkasama. Dapat binibigyan ka ng pera ng mga... Dapat hindi na tayo nagbabaon ng mga dulong. Hindi na tayo magbabayad ng sarili natin tuyo. Alam mo ba nagbabaon kami? Kakain na tayo sa coffee shop na lang, di ba? May coffee shop dito. Hindi kami nagtitipid kami. Ang branch namin. 2 beses lang isang Dalawang beses kami kumakain. Pero seryoso. Brunch at saka dinner. Ano yung kinain natin ngayon? Longganisa na baon natin. At saka dulong, tuyo. Diba? Laing, galing na Bicol. Thank you so much sa sarap-sarap sa nagbigay. Thank you sa aming sponsor sa Bicol. Wala mang basura. Meron naman lang. Wala pa kaming basura, meron namang laing. Meron naman laing. Thank you sa sponsor namin sa Bicol. Nanonood sa atin yun, kaya maraming salamat. Hindi na ako maputol ng ulo mo. Putol ang ulo ko. Maraming salamat sa sponsor sa multo na yan. Minumulto mga bangag. Maraming salamat sa Bicol Express, the best laing. Pinangat ang tawag doon. Pinangat na laing. Kaya mga Bicolano alam nila. Wala man kaming basura, meron naman kaming laing. Pinangat. Mababaw kaligayahan namin. Sapat na sa amin yun. Basta yun na aming agahan. Keep it coming. Pero balikan natin, yun nga. By choice naman ako di ba? Oo nga. Nakadikit na ako kay Satanas. Pwede ako maging bag lady. Oo nga. So sana wala ako sa gimmick na ito. Sana nandoon ako nagtatago ng mga pera niya. Oo nga. At stay ka na sa Ritz-Carlton. But, imbis na sa Airbnb na walang mainit na tubig. At walang heating. Kwento natin yun. Pero totoo yun. Pero, kanina po nakita ko siya basang-basa lumilipat ng laguan kasi naubusan daw na hot water doon sa kanya paliguan. Naliligo ako in the middle of shower, talagang bigla lumamig. So tumakbo ako sa kwarto ni Jesus.
Alam mo yun, yun yung, Oo nga eh. yun yung dinadanas namin. Dapat But naka-Ritz masaya Carlton kami. ka, no? Dapat naka-Ritz Oo. Carlton kami. Imagine mo, pagpasok natin, walang Walang heating, walang heating, tapos walang ganyan. microwave. Walang, Oo, dapat gano'n mo nga microwave, yung tsokolate naging Naging chocolate. Akala namin masusunog na dahil Akala namin may susunog. 79 minutes mo pinakulo ang inyong hot chocolate. Akala mo 79 seconds. sabi namin, mukhang may nasusunog. Tapos sabi, Ay, Matilda, ano yung nako. nasusunog? Sabi nito, mukhang may nasusunog. Sa ako pa rin eh. Sabi ko, ano yun? Kapit-bahay. Maya-maya, ito na. Oh my Sabi ko, gosh, oh my God, it's yung the hot chocolate. Naging Ay, chocolate nako. bar na. Pero alam nyo, Anyway, yan naman ang kapalit ng walang basura sa buhay. Walang basura, yan. Maligaya Happy kami, kami. mababaw ang kaligayahan, buhay araw-araw, nakakakain, walang konsyensya. Correct. Diba? That keeps us away. Malinis ang budhi. So mga kaibigan, ang solusyon sa mga maraming basura na hindi nakakatulog, ibigay sa amin ang basura. Aabangan namin ang yung mga basura. Ibigay para hindi naman kayo magtyaga doon sa Oo. Airbnb namin. Oo. Mumurahin. Para maganda naman yung loob. Maganda Mamaya actually. papakita na. So next time papakita Oo. namin sa inyo. Napakaganda ng loob. Kaya lang, walang kuryente, walang tubig. Walang tubig na mainit at walang heating at the height of winter. Oo. Anyway, marami pa tayong mga papasyalan. So, Marami hindi tayong na tayo papasyalan. magtatagal. At Yeah. ewan ko baka ano nangyari sa ating mga kababayan. Ayun na nga mga kabdit, no? Makikita ho talaga yung paggipit dito kay Kong Leandro. Gusto ko siyang paliparin pag abroad sa ibang bansa ng 1 year para humatahimik ko siya, kakasalita, kakapaglantad ng Cabral Files, pero hindi ho yan titigil mga kabdit. Napag-usapan ho natin, hindi ho titigil yan na hanggat hindi ho na ilalabas yung Cabral Files, hindi niya rin titigilan yung kabalbalan ng gobyerno. Kaya nga dito, kung meron kayo naging komento, reaction dito sa ating tinlalakay, sa comment section na lang ho natin ituloy, kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.